O Kati, narito na tayo ha. Gaya na napag-usapan natin, ikaw na ang bahala rito. Tulungan mo si Rachel sa pamamahala dito sa tindahan. Nong, huwag po kayong mag-alala. Ako po ang bahala. Maaasahan niyo po ako. Huwag ka mag-alala. Mababait naman ang makakasama mo rito. At wala kang magiging problema. Mabuti po, Nong. Sana lang po talaga ay maging close po kami para wala maging problema sa trabaho. Madali lang naman makapalagayan ng loob sa Rachel. Madaldal yun. Kaya hindi ka mahihirapan. Ikaw pa nga siguro ang kakausapin ng kagad. Salamat po ah. Alam niyo naman po na kailangan ko po talaga ng trabaho. Hindi ba nga sinabi ko na? Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Kailangan ko ng serbisyo rito sa tindahan. At kailangan mo ng trabaho. Kaya naman kinuha kita. Pero malaking tulong po talaga to para sa amin. Kaya salamat po talaga. Ay nako. Kung talagang gusto mo magpasalamat sa akin, ay gagawin mo na mabuti ang trabaho mo. Teka, sandali lang. Rachel! Rachel! Halika nga rito sandali at may papakilala ako sa iyo. Oh sir, narito na po pala kayo. Aba, may dala po kayong chika babes ha? Ano ba yan sir? Asawa nyo? Anong asawa sinasabi mo? Bagong tinderang nakuha ko si Kati. Simula ngayon, makakasama mo na siya rito sa pwesto. Aba, ayos po yan sir ah. Akala ko sa sobrang kakuriputan nyo, ay hahayaan nyo na lang ako dito na mag-isa sa piyesta. Kaya nga kinuha ko rin si Kati. Ay para meron kang katuwang rito. Mabuti naman po. Hi. Ako pala si Rachel. Huwag kang mahiyang magsalita. Di naman ako nangangagat Ako pala si Kati. Ang taray ng pangalan ha. Ganda ng pangalan mo. Pakak na pakak. Kaso, parang kinulang sa itsura no? Charot! Charot lang ha. Baka mamaya pigon ka pala dyan, Kati. Ha? Ano ka ba? Di ka pala marunong nun Uy, joke lang ha. Gusto ko lang na masaya tayo rito. Ganun ang bonding. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kwento. Puro ka talaga kalokohan, Rachel. Baka mamaya mahawa mo pa ng kadaldalang yan si Kati. Mabuti nga yun Para di naman ganun ka-boring ang life para sa kanya. Hala, sige na. Aalis na ako. Kayo nang bahala rito. Iiwan ko na kayo At marami pa akong gagawin. Aba, wala ka bang tiwala sa akin, sir? Kayang-kaya ko na to. Huwag kang mag-alala. Kati, kapag may di ka alam, tanungin mo lang yan si Rachel. Siya ang pinakamatagal kong tindera dito. Alam na niya ang kalakaran ko. Opo, Ninong. Hoy, ang tahimik mo. Natatakot ka ba sa akin, ha? Ano ka ba? Mas nakakatakot ka kaya, pero di naman ako takot sa'yo. Hindi naman. Nahihiya lang ako. Kung sa bagay, kung ako rin naman mahihiya na may ganyang muka. Ay nako. Joke lang joke lang. Peace tayo. Kasi, hindi naman ako mahilig sa mga nilalagay sa mukha. Ano pa kaya kung mahilig ka sa itsura mong yan? Ako mismo magpapahinto sa'yo sa mga ginagamit mo. Hoy, ano ka ba? Ang tahimik mo naman. Pasensya na. Hindi, ano ka ba? Ayos lang. Kalimitan naman talaga. Natatahimik ang mga kaharap ko kapag kinakausap ko Kita mo naman, di ba? Sa ganda ko ba naman ito? Tama ka. Maganda ka naman kasi talaga. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Matagal na ba kayong magkakilala ni Sir Danny? Hindi naman. Nakilala ko lang siya sa palengke. Natulungan ko nung nawalan siya ng wallet.
Kaya nung nangailangan ako ng trabaho, binigyan niya ako. Ah! Hoy, nakita mo na ba ang ulo niya? Para ka nakakita ng maliwanag na bumbilya, di ba? Hindi naman. Ayos lang naman ah. Nako, wag mo nang itanggi. At wag ka namang charot. Nakita ko na kaya yon. Ang liwanag talaga. Parang, alam mo yon? Parang bumbilya na kinakabit kapag may lamay. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang ugaling masasabi natin na hindi maganda. Wala namang kasi talagang taong perpekto. Isa sa mga nakilala ko, ang tindera ng ninong ko sa kanyang malaking sari-sari store sa baryo namin. Masasabi kong may itsura ito, pero ubod ng talas ng dila kapag nanlalait at kapag nararamdaman niyang hindi natutuwa ang kanyang binibiro ay sa kanya hinihiritan na nagbibiro lang siya. Nang panahon na yon ay gusto ko lang magkaroon ng trabaho, makatulong sa pamilya ko dahil si mama ay bagong panganak lang kaya may kailangan gumalaw sa pamilya para kumita ng pera. Kaya nung nag-alok ang ninong ko ay kinuha ko na agad ang trabaho at doon sa tindahan ko nakilala si Rachel na di ko alam na magpaparanas pala sa akin ng kakaibang pakiramdam at sa tulong din niya maiintindihan ko ang sarili kong hindi ko pala gaanong kilala. Itago mo na lang ako sa pangalang Cathy. Hindi ko yun totoong pangalan. At ito ang kwentong nais ko sanang kapulutan ng aral ng mga listeners na katulad ko. Pero, di ba, dapat kahit papano, nirerespeto natin siya. Siya ang may-ari ng tindahan. Kaya dapat lang siguro na hindi natin siya pagtawanan. Ha? Nirerespeto ko naman siya. Ano ba naman yan? Ikaw ba yung klase ng tao na hindi makaintindi ng joke? Grabe ka ha? Pero kasi, alam mo Cathy, nakakainis ka. Basag drip ka eh. Hindi naman kasi ganon. Hindi ko lang talaga gusto yung ganong biro. Ha? Hindi ko na problema kung malungkot ang buhay mo, no? Akala mo naman talaga, pamamanahan ka ni sir kung sumisip-sip ka ng parang lamok sa kanya. Hoy, ano ka ba? Hindi ako sumisip-sip, Rachel. Ayoko lang talaga na malakit ng tao, kahit sa salita lang. Siyempre, hindi ka naman naaamin eh. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukhang gagawin ng lahat para lang makaangat-angat sa buhay. Ang problema lang, kinulang sa ganda at nasobrahan sa pagkabako ng mukha. Yan, saan ka ba pinaglihi ha? Hindi mo naman ako kailangan laitin pa, Rachel. Alam mo naman kung anong itsura ko. Ah, talaga? Nagulat ako. Good for you ha. Di ka ba natatakot na humarap sa salamin? Grabe ka naman kung makapagsalita, Rachel. Masyadong matalas ang dila mo. Napaka-killjoy mo din kasi. Hindi ka pa marunong makisama. Sa bagay, sing itim ng gilagid mo yung uling. Baka masama rin ang ugali mo. Kaya ka siguro nahihiyang magsabi ng totoo. Ay pangit ka rin eh. Di ba? Kaya baka nahihiya ka kasi pangit ka rin at may kapintasan. Sa makalipas na mga araw, ay hindi man lang bumisita si Ninong sa tindahan. Hindi na rin muling lumapit sa akin si Rachel. Sa tuwing nahuhuli ko siyang nakatingin, agad niya akong iirapan bago bumaling sa mga namimili. Biglang nagiging maamo at magalang, ngunit kapag nakatalikod na ang mga ito, sa kanya palihim na nilalait. Nakangiti kong sinundan ng tingin ang huli naming customer ng hapong yon. Ngunit agad na nawala ang ngiti ko nang mapansin kong papalapit si Ninong. May kasama siyang isang lalaki na hindi masyadong matangkad at malaman. Halatang nagulat si Rachel
Nang makapasok ang dalawa, ilang sandali pa, nagpaalam na rin si Ninong at umalis na para bang may iniwang hindi pa sinasabi. Naiwan kaming tatlo sa loob ng tindahan. Ako, si Rachel, at ang lalaki na bagong dating. Hoy! Hoy, Jules! Bakla ka? Akala ko'y namatay ka na? Jules ka ng Jules. Sabi ng Julie ang pangalan ko eh. Huwag ka nga magmaganda. Hindi bagay sa'yo, tanga. Sa tindahang to, ako lang ang may karapatang magmaganda, no? Napakabastos talaga ng bunganga mo kahit kailan. Uy! May new face naman pala rito. Si Rachite. Ah, yan ba? Si Cathy. Bagong recruit na tindera ng kalbo nating sir. Ang tagal ko nang nawala. Pero hindi pa rin nawawala ang pagiging laitera mong gaga ka. Aba, bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ay, alam mo, may chika ako sa'yo. Bakit akla? Ano yun? Eh kasi... Hala, siyo nga. Naunang tawa bago kwento. Ano to? Eh bakit ba? Sa natatawa talaga ako eh. Ano nga yung chika? Sabihin mo na. Gaganto. May bumili kasi dito nung nakaraan. Ako lang naman ang tindera. Alam mo ba? Hirap na hirap kunin yung sabon na bibili niya. Yung pala, kaya hirap na hirap ay dalawang tingin. Dampot siya ng dampot sa kanan. Eh nasa kaliwa yung bibili niya. Ayun! Tawan-tawa talaga ako nung na-realize ko yun. Parang tanga lang. Shh! Ano ka ba? Keep quiet ka na nga. At wala namang kwenta yung chika mo. Ewan ko ba sa'yo? Teka, kakausapin ko muna Itay ha. Ay nako, maiinis ka na dyan. Huwag mo na kausapin yan. Che? Hi, my name is Julie. Oy bakla, Jules ang pangalan mo no? Huwag mo nang pagandahin. Kaganto, ang bara-bara ko ng boses mo tapos anong tawag mo sa sarili mo, Julie? Hoy, hindi mo bagay bading. Huwag ka nga kasing basag trip dyan. Laki-laki ng problema mo sa pangalan ko. He, dito ka na. Huwag ka na lumapit niya sa babaitang yan. Nakakainis yan eh, basag trip. Akala mo pamamanahan ni sir kung makaasta? Para bang mali ang ginagawa kong mga biro? Bakit? Hindi naman ako kasali sa warlahan yung dalawa. Eh sa'yo ko eh, bakit ba? Gusto mo bang ibunyag kong kabaklaan mo sa tatay mong pulis? Hoy, tumigil ka, hindi magandang joke yan. Bakla ka. Hindi naman kailangan mandamay ka pa. Dahil lang sa hindi mo ako gusto rito. Ay! Huwag kang feeling special ha. Yung mukha mo munang intindihin mo. Nagdaig pa ang daan sa lugar namin sa baku-bakong daan. Ayusin mo muna yan bago ka magpaka-main character dyan. Hoy, grabe ka naman. Tama na nga yan. Bakit? Nagsisinungaling ba ako? Kitang-kita mo naman ang ebidensyang nagsasabi ako ng totoo ah. Gusto ko lang naman ng maayos na trabaho sana, Rachel. Wala akong intensyong iba na maging killjoy para sa'yo. Hindi ko lang talaga gusto yung biro mo eh. Wala akong pakialam. Nang sumunod na mga araw, ay napansin ko ang pangingilag din sa akin ni Jules. Palagi ko silang nakikitang magkasama ni Rachel. Silang dalawa ang magkasamang tawanan ang mga customers namin sa oras na nakakaalis na ang mga ito dahil sa iilan nilang mga kapintasan. Gusto ko man silang pagsabihan, pero dahil gusto kong magkaroon ng tahimik na trabaho, ay hindi ko na lang sila pinakikialaman. Lihim ko na lang din na pinanalangin na sana ay madinig na lang din ni Ninong ang mga panlalait na ginagawa ng dalawa para siya mismo ang pumuna sa dalawa patungkol doon. Napatingin ako sa pinto ng tindahan nang marinig ang mahinang tawanan nila Rachel. Pumasok sa tindahan ang isang matabang babae. Hirap pa siyang makapasok sa loob dahil maliit ang pagkakabukas ng pinto, kaya ako na mismo ang lumapit para tulungan siya. Mabilis na nakalapit sa pwesto namin si Rachel
at siya na ang kumausap sa customer. Halatang natuwa ang customer sa paraan ng pakikipag-usap ni Rachel. Kaya naman, hindi na ako nagulat nang abutan siya ng tip bago umalis. Nakita mo ba kanina? Kulang na lang ay masira ang pinto ng tindahan natin sa laki niya. Kita mo ba yung hita? Parang yung mga nakikita kong elepante sa TV, ganun na ganun. Hoy, babaita ka. Hindi naman elepante, grabe ka. O sige, ano? Hipo lang naman, ganon. Isa ka ring masama ang ugali eh. Rachel, tama na nga yan. Hay nako, ikaw na naman. Ano, boboses ka na naman? Kulang ka talaga sa pansin eh. Hindi naman sa ganon, kaso sumusobra na yung panlalait mo. Paano kung madinig ka? Aba, paano maririnig ako? Nasaan na ba yung matabang yon? Wala naman na dito, di ba? Paano ako maririnig? Hindi mo man lang ba binigyan ng kahihiyan ng tindahan ni Ninong? Paano kung makarating sa iba mga ginagawa mo? Alam mo, wag mo akong pakikialaman. Kung gusto mo maging bida-bida, wag mo akong idamay. Palibasa, halatang halata yung kahirapan sa'yo kaya naiinggit ka. Kasi binigyan ako ng tip. Hindi, nagkakamali ka. Hindi ako naiinggit sa'yo, Rachel. Talaga? Halata naman nainggit ka eh. Kasi ako lang ang inabutan ng tip. Natural lang naman yun eh, kasi hello! Nakakahilo nga yung asim niya. Alam niya na yata yon, kaya nagbigay siya ng ganung halaga bilang appreciation sa pag-entertain ko sa kanya kahit na ang asim-asim ng amoy niya, kahit nakakasuka siya. Grabe. Ang akin lang naman sana ay matuto ka lang din na magpasalamat at may nagbigay sa'yo. Alam mo, Kati, imbis na ako ang pakialaman mo, lihahin mo muna yung pagbumuka mo para kahit papano ay kuminis naman. Hoy bakla ka, tama na. Hindi na nakaka-pretty yung lumalabas dyan sa bibig mo, ha? Aba, bakit ako titigil? Eh nagsasabi lang naman ako na totoo, no? Kung wala kang pagpapahalaga sa trabaho mo sa tindahan, huwag mong idamay ang tindahan ni Sir. Kailangan ko ng pera. Hindi katulad mo. Walang ibang alam, kundi ang manlait lang. At bakit kailangan problemahin ko ang problema mo? Hindi ko kasalanan kung wala kang pambili ng pampaganda. Saka hindi ako nalalait. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung wala ang tindahan, ay wala tayong trabaho. At wala tayong sasahurin. Kaya sana, pahalagahan mo rin tong pwesto. Kung makakarating sa iba nating suki ang ugali mo, sa tingin mo ba may bibili pa rito? Ay nako, ang dami mong sinasabi. Para magpapansin. Hindi naman ikaw yung topic namin ah. Teka, bakit ba galit na galit ka? Rachel, hindi ako galit. O bakit? Hindi mo ba nakita yung bumili kanina? Sige nga, sige nga, sige nga. Sabihin mo nga sa akin. Nagsisinungaling ba ako sa sinabi ko? Totoo naman yun ah. Ang laki kaya ng hita niya. Parang sa elepante. Bago pa ako makasagot, ay nagulat kaming lahat nang biglang marahas na bumukas ang pinto ng tindahan. Galit na lumusob ang matabang customer na tinutukoy ni Rachel sa amin. Kitang-kita ko kung paano niyang pinipilit na abutin si Rachel. Pero hinarangan ni Jules ang customer. Nagpalitan sila ng mga salita habang nananatiling nasa gitna si Jules na naipit sa alitan ng dalawa. Napahinga na lang ako ng malalim bago ako lumapit at pumagitna sa nangyayaring kaguluhan. Pinilit kong pakalmahin ang customer na galit na galit. Binigyan ko siya ng discount para kahit papano ay makabawi. Bago siya umalis ay narinig ko pa siyang galit na nagsalita at akmang susugod muli kay Rachel, pero agad na naman siyang pinigilan ni Jules. Nang tuluyang makaalis ang customer ay doon ko hinarap si Rachel. O ano Rachel, kita mo na ang ginawa mo? Bakit? Kasalanan ko ba? Ganun ang itsura niya tapos ayaw niyang makarinig ng totoo. Sana nagpapapayat siya kung ayaw niyang masabihan ng mataba. Hindi mo rin ba nakikita? Ang ginawa mong mali?
Wala akong ginawang mali, Kati. Masyado ka lang talagang pabita. Kaya ko naman ayusin yung sarili kong problema. Rachel, ano ka ba? Tama na yan. Aba, bakit ako titigil? Hoy bakla, may kasalanan ka rin no? Hindi ba? At nakitawa ka rin naman sa mga biro ko. Ay nako, sumasakit na ang head ko sa'yo, bakla ka. Nakikitawa ko kasi nga, biruan. Pero sobra rin kasi ang bibig mo. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Kung di niya pala gustong makarinig ng insulto, di sana, gumawa siya ng mundong siya yung maganda at tinitingala. Ay nako, Kainis. Hindi mo pa rin talaga kayang tignan ng mali mo, no? Kasi, wala naman talaga. Alam mo ikaw, Kati, masyado kang pabida talaga eh. Ano, hindi na rin ako magtataka pa kung makarating ito kay Sir. At kung makarating naman ito kay Sir, ay sigurado na ako na ikaw ang may gawa. If I know, kaya ganyan ka kasi gusto mong ikaw ang mag-ariarian dito sa tindahan. Gusto mong ikaw na ang maging kanang kamay dito. Wala akong planong ganyan, Rachel. Madumi lang talaga ang isip mo. Sos! Masyado kang pabida. Para namang may mapapala ka riyan. Sobrang kuripot ng kalbong yun, no? Kaya malabo pa sa tubig kanal, yung plano mong makinabang sa benta. Alam mo, Rachel, wag mo kong igaya sa'yo. At ang lakas ng loob mo sabihin sa akin yan. Bakit ka naman gugustuhin na igaya ang sarili ko sa katulad mong tigiyawat at tinutubuan ng muka? Sumusobra ka na talaga. Masyado kasi talagang pabida. Napatingin ako kay Jules na noon ay hindi na rin nagsalita pa. Nanahimik na lang din ako dahil alam ko rin naman na hindi ako mananalo sa kanya. Hindi ko nailabas ang saloobin ko. Kaya nang bumisita si Ninong sa bahay noong gabi, ay dala ko pa din ang bigat sa dibdib. Dahil kaibigan siyang matalik ni tatay, ay sa kanya kami hinabilin ng namayapa akong ama. Alam ko lang ng mga oras na yon ay masyadong malapit ang dalawa sa isa't isa. Kaya kahit wala na si tatay, ay sinisikap ni Ninong na tulungan ang pamilya namin. Kaya madalas kaming bisitahin sa bahay kapag wala siya ganong trabaho. Sabay-sabay kaming kumakain noon sa hapag nang mapansin ni Lola Sonia ang pananahimik ko. Abay apo, ayos ka lang ba? Bakit konti lang ang pagkain na inilagay mo sa pinggan mo? Wala po kasi akong ganang kumain, Lola. Aba bakit naman? Kanina ko pa rin napapansin na masyado kang tahimik. May problema ka ba? Wala po, Lola. Daddy, may alam ka ba? Baka may problema sa tindahan mo. Kati, may kailangan ba akong malaman? Ano ba nangyari? Wala po, Ninong. Medyo pagod lang po. Wala naman daw masyadong mamimili kanina, sabi ni Rachel nung tumawag ako. Saan ka napagod? Ano po? Magsabi ka nga na totoo sa akin. May problema ba sa tindahan? Medyo nagkakapikunan lang po kami sa tindahan at may hindi rin pagkakaintindihan. Aba, wala namang binabanggit sa akin si Rachel tungkol sa bagay na yan Tungkol ba saan yun? Nagkaroon po kasi ng away sa tindahan, Ninong. Ano? Anong nag-away? Aba, may nakaaway ka, iha. Di ba't sinabi ko na di ka dapat nakikipag-away at masama iyon? Hindi naman po ako, Lola eh. Aba, sino ang nakipag-away? Si Rachel po ang napaaway. Doon po sa customer. Ano ka mo? Walang nasabi sa akin si Rachel tungkol dyan. Ano bang pinagmulan? Bakit di niya nabanggit sa akin ang bagay na yan? Mas maganda siguro, Ninong, kung si Rachel na lang po ang tanungin niyo tungkol dyan. Nandito ka na eh. Bakit ayaw mo pa magsalita? Tama ang ninong mo, apo. Bakit ayaw mo pagsabihin? Ayoko naman po na masabihan ako ng pakialamera, Nong. Karapatan ko naman sigurong malaman kung ano nangyayari. Tindera kita. Kaya walang masama kung ikikwento mo sa akin kung ano naging problema. Ano, Kati? Ano na? Hindi ka ba talaga magsasalita? Nong, okay naman po nung una eh.
pinakikisamahan po ni Rachel ng maayos yung customer. Kaya lang po nung umalis na, alam niyo naman po minsan ang bibig ni Rachel, di ba? Masyado po mapagbiro. Pero hindi ho yata niya katulad ng humor yung customer. Kaya nagsalubong po sila at nag-away. At di niya sinabi sa akin ang bagay na to. Baka po ayaw niyang mag-alala po kayo, sir. Pare-pareho naman po naming alam na abala kayo sa bago ninyong business. Kahit na. Ay, nako. Magugulat na lang ba ako na wala na akong suki na babalik sa tindahan dahil sa mga ganyang kaguluhan? Ay, nako, pambira. Bukas na bukas ngayon pupunta ako ng tindahan para makausap yan si Rachel. Ninong, sigurado po ba kayo? At bakit hindi naman ako magiging sigurado? Ikaw ba, Kati? May tinatago ka pa ba sa akin? Ano? May problema pa ba bukod doon? Wala na po, Nong. Kung gano'n naman pala, ay bakit parang ayaw mo akong papuntahin sa tindahan, ha? Baka malaman po ni Rachel na ako po nagsumbong sa inyo, Nong. Ayoko po na magalit po siya sa akin. Wala namang makakarating sa kanya kung sino nagsabi. Huwag kang mag-alala. Kinabukasan ay hindi na ako nagulat nang madatnan ko si Ninong sa tindahan na kausap si Rachel. Kitang-kita ko kahit sa malayo na seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Nang mapatingin sa akin si Rachel, ay mabilis kong iniwas ang aking paningin sa takot na mahalata niya na ako ang nagsumbong. Habang nag-aayos ng mga kahon ng mga paninda, ay natigilan ako nang marinig na tinawag ako ni Ninong. Bakit po, sir? Gusto ko lang naman na magtulungan kayo rito sa tindahan. Kung may problema, ay dapat nyo kagad na ipaalam sa akin. Naiintindihan nyo ba? Opo, Ninong, sir. Kaya ko naman yan, sir eh. Kung tutusin, hindi ko na kailangan ng tulong ng iba. Hindi ba? At di mo nga kayang makontrol ang sarili mo kapag galit ka. Paano kita pagkakatiwalaan? Kung di mo maayos ang mga lumalabas dyan sa bibig mo. Kasi naman, sir, yan din si Kate ang may kasalanan eh. Gusto yatang masira ang reputasyon ko sa inyo. Kaya, hinayaan niyang marinig ng tabatsoy na customer na yon ang mga sinasabi ko. Ano? Ano nga ko, Rachel? Hindi ba dapat, kung di ka nagsalita ng masama sa kapwa, ay wala silang maririnig sa'yo. Wala pang away. Di ba dapat ganun na magiging realization mo? Kung sana lang talaga ay sinabi mo sa akin na babalik siya, ay di na ako nagsalita, no? Ikaw ang may kasalanan nun, Kati. Manahimik na kayong dalawa, pwede ba? Kung gusto nyo magtagal sa trabahon to, sundin nyo ang gusto ko. Pagtulungan ninyong pamahalaan ng mabuti ang tindahan. Ayoko nang makarinig ulit na nang-aaway kayo ng customer, ha? O nag-aaway kayong dalawa. Naiintindihan nyo ba? Ano? Naiintindihan nyo ba? Opo. Mabuti, nagkakaintindihan tayo. Ayoko lang ng away o gulo sa tindahan ko. Kung may gusot man kayo, ay pag-usapan nyo na lang at ayusin. Masyado na akong abala sa ibang bagay para dalawin pa kayo palagi rito. Hindi ko kayo kinuha para maging dagdag sakit ng ulo. Kinuha ko kayo para kahit papano ay may katuwang ako rito sa tindahan. Naiintindihan po namin. Pasensya na, sir. Hindi ko lang po talaga napigilan kahapon kaya sumabog po ang init ng ulo ko. Sige na. Yun lang naman ang dinaan ko rito. Rachel, igalang mo mga customer. Ayaw ko na makakarinig na naman na nambastos ka ng suki, ha? Naiintindihan mo ba ako? Opo, sir. Mabutit nagkakaliwanagan tayo. O bueno, mauna na ako. May mga papeles pa akong dadaanan sa munisipyo. Kayo na ang bahala rito, ha? Sige po, sir. Rachel, ayoko na sanang makarinig nang nang-iinsulto ka ng mga customer natin. Baka dahil sa'yo, ay mawalan pa ako ng mga suki. Sorry po, sir. Walang kaso sa akin ng mga biruan ninyo. Natutuwa pa ako dahil nakikita kong malapit kayo sa isa't isa at mapagkakatiwalaan kayo sa tindahan. Kaya lang sana ay ilugar nyo mga biro. Lalo na kung alam nyong makakasakit sa iba.
Nagulat ako nang bigla kong hilahin ni Rachel nang sandaling mawala sa paningin namin ang sasakyan ni Ninong. Itinulak niya ako sa dulong bahagi ng tindahan kung saan walang masyadong mga paninda. Maaga pa, kaya wala pang customer na bumibili sa tindahan. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Rachel nang tumingin siya sa akin. Kaya bahagya kong napaatras. Rachel, baka may dumating na mga mamimili. Walang tao sa labas. Akala mo ba? Ay hindi ko alam ha? Ganun ba katanga ang tingin mo sa akin ha? Ha? Ano ba yan sinasabi mo Rachel? Nababaliw ka na ba? Pwede ba? Huwag ka na magsinungaling pa. Sino pa bang pwede magsumbong kay Sir Danny nang nangyari kahapon? Di ba ikaw lang? Ikaw lang naman ang may malaking pangangailangan dito. Para gawin mo ang lahat para sa pera. Wala akong alam sa sinasabi mo, Rachel. Maraming nakakita sa nangyari kahapon, di ba? Kaya bakit sa akin ka lang nagagalit ngayon? Sa palagay mo ba talaga ay maluloko mo ako? Hoy, Cathy! Kitang-kita ko yung motibo mo. Sinisira mo ako eh. Para ikaw ang maging mahusay na trabahante ni Sir. Alam na alam ko ang mga galawan mo. Gusto mong ikaw ang maging kanang kamay ni Sir. Kaya pati ang paninira sa akin ay papatusin mo. Hayop ka! Traidor! Imbis magalap ka ng masisisi, bakit hindi mo nalang ayusin ang sarili mo? At bakit ako lang dapat magayos sa sarili, ha? Tignan mo nga yung sarili mo. Yang bulok mong muka ang dapat mong pinagtutuunan ng pansin. Walang mali sa akin, Rachel. Wala. Totoo naman ah. Anong walang mali sa'yo? Siguro kasi ay nasanay ka lang din na ganyang kulang sa aspalto ang pagmumukha mo. Pwede bang sundin na lang natin si Ninong Danny? Tama na ang away, Rachel. Tama na. Bakit? Nasasaktan ka ba sa mga sinasabi ko? Ayoko lang na mas lalong lumaki ang problema ni Ninong. Sundin na lang natin siya, pakiusap. Ang sabihin mo ay nasasaktan ka lang sa mga sinasabi ko sa'yo. Sa bagay, truth hurts nga naman. Babalik na ako sa trabaho, Rachel. Kung okay ka na, bumalik ka na rin. Bagay na bagay naman sa'yo ang maging ulirang tagapagbantay ng tindahan na to. Alam mo na, para may silbi naman yung itsura mo na yan. Mukha ka lang katulong, di sagarin mo na, di ba? Lumipas pa ang mga araw at ang dating magaan ko lang naman na trabaho ay nadagdagan. Wala na rin kasing nagpapasok ng mga kahon na dinideliver at iniiwan na lang sa harapan ng tindahan. Maagang nagdi-deliver sa pwesto ang supplier ng mga paninda. Kaya ang madalas na maabutan ng mga ito ay si Rachel. Pagpasok ko pa lang ay ako ang pinagbubuhat ni Rachel ng mga yon. Kahit hindi ko naman talaga trabaho yon, ay ginawa ko na rin para makaiwas sa gulo. Iniiwasan ko na rin kasing magkasamaan pa kami ng loob at mauwi na naman sa pag-aaway. Kaya hanggat maaari ay sinusunod ko na lang din kung ano ang gusto niya. Mas itinuon ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Ilang araw na akong nagbubuhat ng mga kahon na may lamang mga paninda. Kaya nang makaramdam ng sakit ng katawan ay hindi na ako nagulat pa. Nang araw na yon ay papasok na sana ako sa tindahan nang makita ko ni Rachel. Kaya lumapit siya sa akin. Aba, ano? Hahayaan mo lang dyan yung mga kahon? Bakit di pa buhatin? Pwede bang hintayin na lang natin si Jules para buhatin yan? Akala ko ba'y mahal na mahal mo ang trabaho mo? Abay simpleng pagbubuhat lang, nagrereklamo ka na? Rachel, masama kasi ang pakiramdam ko ngayon. Kaya, nagtatanong ako kung pwedeng hintayin na lang natin si Jules para siya na muna magbuhat ng mga kahon na yan. Ang daming pantayinan! Ang sabihin mo, tinatamad ka lang! Hindi naman sa ganoon, Rachel. Ano? Hahayaan mong mainitan ng araw ang mga kahon na yan? Aba, baka mas lalo tayo maperwisyo niyan. Darating din naman si Jules maya-maya eh. Hindi papasok si Jules. Sino nga asahan mo mabuhat niyan? Huwag kang ang feeling damsel in distress dyan.
Hindi ka mukhang prinsesa ha? Ang tsaka-tsaka mo. Hindi naman kasi ako nag-iinarte lang eh. Ang daming pang sinasabi. Kung kanina ka pa sumunod, tapos ka na sanang nagpasok ng mga kahon. Ano? Hihintayin mo pa talagang makabala sa mga customer sa mga kahon na nakakalat sa harapan? Kilos na! Hindi na ako nakipagtalo. Kahit masama ang pakiramdam ko, ay inisa-isa ko na buhatin ang mga kahon. Nakaka-deliver lang ng supplier. Tahimik kong ginawa ang trabaho habang dinig ko naman ang masasayang pakikipagkwentuhan ni Rachel sa kausap niya sa cellphone. Kahit nahihilo, ay pinilit kong buhatin ang natitirang kahon. Alam kong dapat sabihin ko kay Ninong ang sistemang ganun sa tindahan, pero ayoko nang makadagdag pa sa isipin niya. Naikwento rin kasi ni Lola sa akin na masyado nang abala si Ninong Danny sa kanyang bagong negosyo. Isang araw, matapos kong maglagay ng mga soft drinks sa refrigerator, nang bigla kong makita si Lola na papasok sa tindahan. Nasa akin agad ang kanyang paningin. Kaya naman, mabilis kong pinunasan ang pawis ko bago ko lumapit sa kanya. Abala sa pagkain si Rachel na nasa kaha nung mga oras na yon. Tinignan niya si Lola at nang mapansin na hindi naman bibili, ay pinagpatuloy na lang niya ang pagkain. Hinila ko si Lola papasok sa maliit na kusina ng tindahan. May isang lamesa roon at upuan na pwede naming gamitin kung kakain kami. Pinaupo ko si Lola sa upuan bago ako umupo sa harapan niya. Sakto Lola, gutom na ako eh. Ano po bang hinanda nyo? Bakit parang ikaw lang yata ang pagod na pagod dito? Hindi naman po Lola. Si Rachel po kasi nakatoka sa kaha habang ako po sa labas. Nagtuturo ng mga bibili ng mga mamimili at tagabuhat ng kung ano-ano. Baka naman pinapahirapan ka na at di ka labang nagsasabi. Hindi po ganun Lola. Tsaka wala naman pong trabaho na hindi po nakakapagod, di po ba? Hay nako, ang dami mo talagang lusot sa akin. Totoo lang naman po ang sinasabi ko Lola. O siya, wala na akong sinabi. Kumain ka na dyan. Mukhang gutom ka na. Gutom na nga po kanina pa. Tapos, luto niyo pa po ang kakainin ko ngayon. Eh di lalong sulit po ang gutom ko. Tsak na busog na naman ako nito mamaya. Sa sarap niyo pong magluto eh. At talagang binola mo pa ako. Lola, hindi po ako nambobola ha. Totoo po yun. O siya, sige na. Kumain ka na lang dyan, apo. Akmang tutulungan ko na si Lola. Naligpitin ang pinagkainan ko. Pero pinigilan lang niya ako. Matapos niyang magligpit, ay sabay na kaming tumayo para ihatid siya sa labas. Pero bago pa kami makalabas, ay humarang si Rachel sa dadaanan namin. Nakangiti siyang nakatingin kay Lola na nagulat dahil sa biglaan niyang pagsulpot. Teka, kayo po ba Lola nitong si Cathy? Ako nga pala si Rachel. Ikaw pala ang nababanggit ng apo ko. Talaga po? Nako, baka puro paninira yan ha? Nabanggit niyang may kasama siyang maganda rito. Ikaw pala yun, iha. Ay talaga? Naku, maliit na bagay lang yun Lola. Gusto ko nga magbahagi ng ganda kahit papano para sa apo nyo. Hindi naman niya kailangan ng ganda, iha. Sapat na ang kabaitan niya. Ay nako ha, hindi po kayo sure doon Lola. Nagbibiro lang po. Tama nga ang apo ko. Mahilig ka nga magbiro. Opo, alam niyo na. Para hindi magmukhang tuyot at matanda, kailangan laging masaya at tumatawa. Ganun ba yun? Hindi niyo po ba alam yon? Kaya po pala. Joke lang po Lola. Nakakatuwa ka naman, iha. Tunay ngang mapagbiro ka. Ayoko po kasi na masyadong seryoso eh. Dapat palaging masaya lang. Ayos na ba ang gusto mo, iha? Kaya lang,
Dapat matuto rin tayong makiramdam sa damdamin ng kapwa natin para maiwasan na makapanakit. Biro-biro lang naman kasi yun, Lola. Di ba, Kati? Kumbaga, ang mapikon, talo. Ganun po. Oo nga po, Lola. Mapagbiro lang po talaga siya. Hay nako, masyado na rin siguro kung matanda para masaktan pa sa mga biro ninyong ganyan. Lola, makulimlim na. Baka maubutan pa po kayo ng ulan. Nako, abay oo nga ano. O bueno, aalis na ako. Kapag umulan babaya ay hintayin mo muna tumila, huwag kang susugod sa ulanan eh. Kilala pa naman kita. Opo, Lola. Hindi po ako susugod sa ulan. Sinasabi ko sa iyo, hindi lang ako magagalit, kundi pati na rin ang nanay mo. Bumalik ako sa trabaho nang makaalis si Lola. Dahil walang customer ng mga oras na yun, ay hindi bumalik si Rachel sa pwesto niya at sumandal na lang sa dingding para panoorin akong ayusin ang kahon ng mga paninda. Hindi na ako magtataka kung bakit daig mo pa ang linta sa pagsipsip. Rachel, huwag mo nang simulan kung ano man yung sasabihin mo. Wala pa naman akong sinasabi Bakit parang mapipikon ka na kagad? Nagtatrabaho kasi ako, Rachel. Unang tingin ko pa lang, alam ko ng lola mo yon. Parehas ba naman kayong mukhang madungis? Rachel, matanda na siya. Sana kahit papano respeto mo naman. Grabe ka naman, Rachel. Bakit masyado ka naman pikon? Nagbibiro lang ako. Maayos kang tinrato ni Lola. Kaya sana naman ay wag mo na siyang laitin. Masyado ka namang advance mag-isip, Kati. Wala pa naman ako sinasabi paano kilala kita Alam ko kung ano naglalaro sa isip mo. May point ka rin naman kahit papano. Paano ba naman kasi, Kati? Yung mukha ng lola mo, ikaw na ikaw. Alam mo, uso siguro sa bahay niyo ang liha. Aanin naman namin yun, Rachel. Wala lang. Pangkuskos sa magaspang niyong mukha. Alam niyo ba, baka sakaling tumalab pa. Alam mo, Rachel, hindi ko nakasalanan kung inggit ka. Ha? Ako inggit? May inggit sa'yo? Hoy, mangarap ka. Anong kakainggitan ko sa'yo? Kita mo naman, mahal ako ng lola ko. Dinadalan pa nga ako rito ng pagkain Kaya gets kita. Sa sama ba naman ang tabas ng dila mo, di na ako magugulat kung walang nagmamahal sa'yo. Anong sabi mo? Ay, sorry. Masakit ba? Totoo siguro na hindi ka mahal sa inyo. Bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo! Ay bakit? Masakit? Huwag ka mag-alala. Wala akong balak na bawiin. Wala kang kahit konting awa. Bakit? Naawa ka ba sa bawat taong nilalait mo? Ngayong pinatulang kita, ako pang masama. Hayop ka! Ang sama ng ugali mo! Kantiin mo na kasi ang lahat. Huwag lang ang pamilya ko. Okay lang na insultuhin mo ko. Pero huwag mong idadamay ang pamilya ko. Lalong-lalo na ang lola ko. Para namang hindi sanay sa hirap ang lola mo. Itsura pa nga lang nun ay amoy lupa na. Parang doon ka nga nakatira Sa nakita ko, di na rin ako magtataka kung bakit sip-sip ka. Para nga naman kahit papano ay makaluwag-luwag sa buhay. Kapit patalim na ba? Aba, hindi na ako magugulat kung babae ka pala, sir, at pinatos mo para sa pera. Kundi dumating si Jules para bumili ng gamot, ay mahihila ko na si Rachel. Hindi siya pumasok ng araw na yon dahil may sakit ang nanay niya at walang mag-aasikaso sa mga kapatid niya na papasok sa eskwelahan. Saktong palusob na ako noon kay Rachel nang humarang si Jules. Wala rin tuloy siyang nagawa kundi ang pumasok na ng araw na yon para mabantayan kami. Ipinadala na lang niya ang gamot ng nanay niya sa kapatid niya. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na nagtatanim ng sama ng loob. Kaya lumipas ang araw na yon
Tuluyan ko nang nakalimutan ang pinag-awayan namin ni Rachel. Hindi man kami nag-uusap, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako galit sa kanya. Napatigil ako sa pag-aayos ng malaking supot ng chichirya. Nang makarinig ako ng sigawan, agad akong nagtungo kung saan ko narinig ang kaguluhan at nagulat ako nang makita ang isang babaeng galit na galit habang pinipilit na pakalmahin ni Jules at Rachel. Teka, ano nangyari? May nawawala ng wallet. Hinahanap dito kasi dito raw siya huling nagbayad. Ha? Pero kung nandito ay dapat nakita na natin, di ba? Ma'am, kumalma po muna kayo. Tutulong naman po kami sa paghahanap eh. Huwag po kayo mag-alala. Kung may kumuha po ng wallet nyo, ay ako ho ang magiging responsable at hihingi ng tawad para sa kasamaan ko. Hoy bakla ka, anong sinasabi mo? Mukha bang may magnanakaw dito? Grabe ka ha? Jules, alam naman nating lahat kung sino sa atin ang pinakanangangailangan ng pera. Kung kinuha mo man, Cathy, aminin mo na at ilabas na. Tutulungan kita magpaliwanag para hindi na lumaki ang gulo. Teka, anong sinasabi mo, Rachel? Hindi ako magnanakaw ha. Naiintindihan kong gipit ka at malapit ng mga anak ng nanay mo. Pero mali yun. Gusto mo bang ipantustos sa kapatid mo ay galing sa nakaw? Hindi nga sabi ako magnanakaw, Rachel eh. Ano ba? Concern lang ako sa'yo, Cathy. Hindi mo kailangan magalit. Ma'am, pasensya na po talaga. Hayaan po ninyo. Ako po ang bahala sa kanya. Pakiusap lang po. Sana po ay huwag niyo na pong palakihin pa ang gulo. Kapag naibalik ko ang wallet na yon, ay siguraduhin mong lilinisin mo ang pangalan ko ha. Hindi ako magnanakaw, Rachel. Halos kalahating oras naming hinanap ang nawawalang wallet. Pero wala talaga kaming nakita, Panyero. Gusto kong magpalamon sa lupa ng oras na yon. Lalo pa at ramdam ko ang masamang tingin sa akin ng customer. Alam kong wala akong kasalanan, Panyero. Pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Lalo na at sigurado sila na ako nga ang kumuha kahit wala naman silang patunay. Dahil kasi yun sa mga salitang panunulusol ni Rachel. Hindi na ako nagulat nang kinabukasan ay makarating kay Ninong ang balita. Katulad nga ng naramdaman ko kahapon ay hindi ako makatingin sa kanya dahil sa iya. Dumagdag pa si Rachel na tumabi kay Ninong at bago nagsalita ng kung ano-ano. Tahimik lang naman si Jules sa kanyang pwesto habang nakikinig sa sinasabi ni Rachel kung paano akong idiin na may kasalanan. Para akong lantang gulay habang pinapanood ang nangyayari. Hinayaan kong tignan nila Rachel ang bag ko dahil wala naman talaga akong tinatago. Lahat kami ay natigilan nang makita roon ang wallet na nawawala. Takang-taka ko kung paano yun napunta sa aking bag. Sinasabi ko na nga ba eh! Ninong, hindi po ako. Wala po akong alam dyan. Talaga ba, Cathy? Kitang-kita ng ebidensya oh. Nasa bag mo ang wallet. Hindi ko alam kung paano napunta ang wallet dyan sa bag ko. Wala akong ginagawang masama. Malinis ang konsensya ko. Ninong, hindi po ako magnanakaw. Pwede ba, Cathy? Kung magsisinungaling ka, ay gawin mo namang kapanipaniwala. Sir, naniwala kayo sa akin. Mas mabuting wala muna si Cathy rito sa tindahan para di madamay ang negosyo nyo. Baka wala na magpuntang customer dito dahil sa kanya. Ninong. Anong ninong ha? Ninong mo siya? Well, sa tingin mo ba talaga ay matutulungan ka ni sir dahil lang ninong mo siya? Wala akong kasalanan, Ninong. Alam mong di ko magagawa magnakaw. Sandali, ang kapal ng mukha mong tawaging ninong si sir natin ah. Di naman niya sinabing… Rachel, ninong niya ako. Ho? Inaanak ko si Cathy. Ipinasok ko siya rito para magtrabaho dahil kailangan niya ng pantustos sa pamilya niya. At bakit hindi ko alam? Hindi naman kasi lahat ng bagay ay dapat alam mo. Lalo na ang personal na koneksyon ko sa ibang tao. Pero kahit na,
Hindi porke tinaanak mo siya, ay papaboran mo na, sir. Mawawalan tayo ng customer kapag kumalat ang chismis na may tauhan kang malikot ang kamay. Sinabi ko na, di ba? Hindi nga akong kumuha ng wallet. Hindi ako magnanakaw. Ninong, kilala niyo po ko. Alam niyo pong hindi ko magagawa ang binibintang nila. May ebidensya ka ba? May ebidensya ka rin ba? Diyan sa binibintang mo malikot ang kamay ko? Kung hindi ako naglagay ng wallet sa bag ko, malamang may ibang naglagay niyan. Ninong, alam niyo po na hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kailangan na kailangan ko po ito. Sir, negosyo niyo ang nakasalali rito. Kung madadaan ka sa awa, ay tiyak kung kayo rin ang kawawa. Ninong, hindi ko rin naman masisisi si Cathy kapag nagkataon. Huwag ka na nga magsalita, Rachel. Sobra ka na. Ganito na lang. Siguro magpahinga ka na muna, Cathy. Ninong, wala po akong kasalanan, maniwala po kayo. Alam ko, pero kailangan natin patunayan yun. Isa pa tama si Rachel. Maapekto ng tindahan ko kung magpapatuloy ka magtrabaho dito. Pakiusap naman po, Ninong. Nakikiusap din ako sa'yo. Kailangan ko ang pangunawa mo. Negosyo ko ang apektado, Cathy. Dahil sa nangyari, ay hindi na ako pumasok pa sa trabaho. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising na nakakagulat lalo pa at sanay sila lola na maaga akong bumangon para pumasok sa trabaho. Nagluto na lang ako ng tanghalian namin nang biglang lumapit si lola. Tipid akong ngumiti bago ko muling ibalik ang atensyon sa niluluto kong tinola. Apo, bakit hindi ka yata pumasok ngayon? May problema ka ba sa trabaho? Yun po ba? Wala po yun, Lola. Ako pa talaga ang pagsisinungalingan mo, Cathy. Ano po yun? Bukod sa kilala na kita, ay araw-araw akong pumupunta ng palengke para mamili. Hindi naman siguro bingi ang tingin mo sa akin, Han, para hindi ko marinig ang balita tungkol sa iyo. Wala po yun. Nangako naman po si Ninong na aayusin po niya at lilinisin po ang pangalan ko. Lola, alam niyo naman po na hindi po ako magnanakaw. Siyempre alam kong bagay na yan. Ako nagpalaki sa'yo, kaya alam ko na hindi mo magagawa ang binibintang nila. Gusto mo ba? Nakausapin ko ang ninong mo. Hindi na po kailangan, Lola. Ayoko naman pong mangulit at baka mas lalo lang po siyang mainis sa akin. Sino ba kasi nagpakalat ng balitang yan? Hindi naman porket mahirap lang tayo ay kaya na nating magnakaw. Yun na nga po ang dahilan kung bakit po ako nadidiin. Tingin po nila dahil kailangan na kailangan ko ng pera para kay Mama. Kaya nagawa ko pong magnakaw. Hindi dapat sila nanghuhusga ng tao base lamang sa estado ng pamumuhay. May mga mayayaman gaya na patuloy na nagnanakaw, hindi ba? Mga politiko na hindi lang kaban ng bayan ang ninanakaw, kundi ang pag-asa ng bawat Pilipino. Lola, malayo na naman ang topic natin. Yun ang nakikita kong ihalin tulad sa iyo. Hayaan niyo na po. Pasasan pa't makikita nilang mali sila na pinagbintangan ako. Yun naman po ang oras na haharapin ko sila ng may kumpiyansa. Lumipas pa ang mga araw at halata na sa tiyan ni Mama na malapit nang lumabas ang kapatid ko. Kinailangan ni Mama na makainom ng gatas niya kaya gubayak ako para makapuntang bayan. Napalingon ako kay Jules nang bigla siyang sumigaw. Papatakbo na siya palapit sa akin at nang makalapit ay inangkla niya ang braso niya sa akin. Si Rachel naman ay abala sa customer na kanyang kaharap. Nang makita ko ay bumaling siya sa akin bago nagsalita. Ay nako ma'am, pakiingatan lang po mga gamit niyo ha. Nako, mahirap na. Rachel, tumigil ka na nga. Mahiya ka naman. Aba, bakit naman ako mahihiya? Nag-aalala lang ako at baka mamaya may mawalan na naman. Tumigil ka na nga, pwede ba? Ma'am, ingatan niyo po mga gamit niyo. Nasa tabi-tabi lang po kasi ang malikot ang kamay.
Di ko rin ho naman masisisi dahil walang-wala po sila. Sa kanya po umaasa ang buong pamilya niya. Kawawa rin naman din kasi. Kaya siguro tinanggap din ng sir namin. Rachel, ano ba? Wala pa namang napapatunayan nakakaloka ka? Bakit? Bukod sa kanya, sino ba ang dukhang-dukha sa atin? Kulang na lang ay takpan ko ang buong mukha ko para makaalis sa lugar na yon matapos kong kunin ang kailangan ni Mama. Pakiramdam ko ay pinagtitinginan ako ng mga tao kaya tumakbo na lang ako ng mabilis para makarating na sa sakayan ng tricycle. Nang makauwi ay sinalubong ako ni Lola. Kung di pa pinunasan ni Lola ang pisngi ko ay di ko pa malalaman na umiiyak na pala ako. Kinunan niya ako ng tubig bago paupuin sa upuan sa sala namin. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka umiiyak, Apo? Wala po, Lola. Wala po. Sabihin mo sa akin ang totoo, Kate. Matanda na ako. Ngayon mo pa ba ako pagsisinungalingan ng mga bagay-bagay? Ano, Kate? Magsabi ka kay Lola ng problema. Magsalita ka. Maayos lang po ako, Lola. Hindi niyo na po kailangan mag-alala para sa akin. Apo kita. Kami ang mas nakakakilala sa iyo kaysa sa ibang tao. Alam ko kung may problema ka. Lola, sabihin niyo nga po sa akin. Masama po ba akong tao? Sinong may sabi niya sa iyo? Hindi po ako masamang tao, Lola. Wala po akong ginagawang masama sa kanila. Pero bakit ganun po ang tingin nila sa akin? Pakiramdam ko, ang sama-sama kong tao sa paraan ng pagtingin nila sa akin. Apo, ano ba kasing nangyari? Bakit ganyan ang iniisip mo sa iyong sarili? Wala naman po akong ginagawang masama. Pero para na rin ako naging kriminal sa kanila. Hindi ko na kayang tumingin sa mga tao. Kasi pakiramdam ko, kriminal ang tingin nila sa akin. Lola, wala po akong kasalanan. Apo, pag kang makinig sa sinasabi ng iba, wala kang ginagawang masama kaya bakit ka mahihiya? Pero yung po ang tingin nila sa akin, Lola. Tingin nila magnanakaw ako. Ang apo ko, kawawa naman. Wala akong ginagawa. Wala akong ginagawa, Lola. Hindi ako magnanakaw. Walang higit na nakakakilala sa iyo, Apo. Kundi kaming pamilya mo. Pero Lola, Hindi mo kailangang matakot dahil wala kang kasalanan. Gusto mo ba kausapin natin si Daddy? Lola, pati ho siya'y magnanakaw din po ang tingin sa akin. Tinanggal niya ako sa trabaho kaya mas lalo silang naniwala na totoo po ang binibintang sa akin. Pero Apo, hindi ganoon ang didog mo. Ganun din po ang tingin niya sa akin, Lola. Maniwala kayo. Apo, ikaw ang maniwala sa akin. Hindi ganoon ang ninong mo. Paano bang sa'yo napunta ang sisi? Akala ko hindi na magganong kalaki ang problema. Ano? Hindi ka masasagot? Abay, Apo naman, sumagot ka. Paano ako makakatulong sa iyo? Kung hindi ko alam kung sino ang punot dulo nito. Sino ba? Yung bang madalas mong ikwento sa akin? Yung babaeng nakausap mo noong nakaraan? Lola, ayoko lang po ng gulo. Ayaw mo ng gulo kahit tinatarantado ka na ng mga ganong klaseng tao. Anong ginawa niya? Sabihin mo sa akin. Lola, nakita po nila yung nawawalang wallet sa bag ko. Wala po akong palag doon dahil nakuha nila sa akin ang ebidensya. Lola, wala akong kinukuha at wala akong ninanakaw. Ano ka ba? Bakit di mo sinasabi sa akin na ganito malakalala ang tingin nila sa iyo? Bakit di ka nagsalita? Dapat ay sinabi mo sa akin. Lola, ayoko lang po ng gulo. Pero ikaw ang ginugulo nila.
pinagtatawanan at kinukutya. Bakit? Dahil lang ba sa mahirap tayo? Dahil alam niyang di tayo makakalaban? O dahil alam nilang hahayaan mo lang dahil ayaw mo ng gulo katulad na sinasabi mo? Lola, Sinasabi ko sa'yo, Kate, hindi ako makakapayag na ginaganyan ka. Wala akong pakialam kung sino maapakak ko basta't maprotektahan lamang kita po. Hindi mo kailangan matakot. Kung lalabas ka sa bahay natin, huwag kang yumuko. Kasi wala ka namang kasalanan, kaya hindi ka dapat mahiya. Hindi ko na kailangan pang magsalita dahil kita ko kay Lola ang galit. Aaminin ko, panyero, nakaramdam ako ng ginawa ng oras na yon dahil sa galit ni Lola para sa nangyari. Dala-dala ni Lola ang galit niya, kaya hindi na ako nagulat nang di ko na kinailangan pang magsalita nang dumating si Ninong ng gabing yon para bumisita. Nanguna ang lola ko sa pagsasalita at halata kay Ninong ang gulat dahil sa galit ng matanda. Inamin ni Ninong na nabigla siya at humingi rin naman siya ng dispensa kalaunan. Kaya di ko na rin pinalaki pa ang problema. Agad akong pumayag nang papasukin na ako kinabukasan sa tindahan. Ayaw sanang pumayag ni Lola, pero dahil sarili kong kagustuhan yun, ay wala siyang nagawa, kundi ang suportahan na lang ako. Kinabukasan, bakas pa rin ang hindi pagsang-ayon ni Lola, ngunit wala siyang sinabi. Nang makarating sa tindahan, ay agad kong ginawa ang trabaho ko. Hindi na binigyan pa ng pansin si Rachel na nakatingin ng masama sa akin. Uy, Kati! Mabuti naman at nakabalikan na. Pinabalikan na ni Sir? Oo. Mabuti na nga lang. At kailangan ko kasi talaga ng trabaho eh. Teka, kumusta na pala ang nanay mo? Di ba manganganak na siya? Oo eh. Siya rin talagang dahilan kung bakit kailangan makabalik ako dito. Alam mo naman na kailangan kong kumayod. Dahil malapit ng mga anak si Mama. Maraming kailangan bilhin. Ay nako, kailan ko ba makikita ang kapatid mo? Kailan ba manganganak ang mama mo? Iniintay lang namin na pumutok ang panubigan niya. Nako, excited na akong makita ang kapatid mo. Basta ninang ako ha. Sigurado akong ang bango-bango niya. Favorite ko kasing amoy yung hininga ng baby na amoy gatas. Nako, paano ka naman nakakasiguro na amoy gatas? Baka amoy amka mo pag lumabas. Hoy, grabe ka naman, Rachel. O bakit? Totoo naman ah. Di ba nga sabi niya, kailangan kumayod para may pambili ng gatas. Eh kulang naman ang kinikita niya pang gasto sa kanila. Kaya na lang muna para sa kapatid mo kung sakali. Akmang sasagutin ni Jules si Rachel, pero pinigilan ko para hindi na lang lumaki pa ang gulo. Ginawa ko na lang ang madalas kong trabaho at nanatiling tahimik kahit kung minsan ay naririnig ko ang mga panlalait ni Rachel sa mga namimili. Minabuti kong hayaan na lang din siya sa kung anong gusto niyang gawin. Di dahil wala na akong pakialam, pero mas nanaig sa akin ang pagpapahalaga ko sa trabaho. Pero sadyang hindi talaga binibigay ang lahat. Nang akala ko ay maayos na dahil hindi na ako iniiwasan ng mga customer, ay nagkamali ako. Isang araw, ramdam ko ang mapanuring mga mata nila. Kapag may itatanong sila, kahit na masyadong abala sila Rachel, at ako ang libre, ay hindi sila lalapit sa akin. Alam niyo ba yung pakiramdam na may nakakahawa kang sakit, kaya hindi ka nilalapitan? Tahimik kong pinapanood si Rachel na masayang nag-a-assist ng customer nang lumapit sa akin si Jules at umupo sa tabi ko. Friend, carry mo pa ba? Bakit mo naman naitanong yan? Gusto mo ba na sumuko na ako? Gaga, syempre nag-aalala lang ako sa'yo, no? Naniniwala ka ba sa kanila? Naniniwala ka ba na magnanakaw ako? Anong akala mo sa akin, Bopols? Sa tingin mo, chichikahin pa kita kung magnanakaw ka?
Talaga? Parang ngayon na lang ulit ako nakarinig ng pagkampi sa akin eh. Hindi ko rin alam kung paano nagagawa ni Rachel sa'yo yan. Hay nako, santa ka rin kasi sa kabaitang kaya ayan. Tinitesting ng demonyita yung premium subscription niya sa impyerno. Hindi ako mabait, Jules. Sadyang ayoko lang talaga ng gulo. Nahihiya ako makaperwisyo kay Ninong. Pinasok na nga niya ako rito para magtrabaho. Bibigyan ko pa siya ng problema, di ba? And yan ang ginagamit ni Rachel para siraan ka. Alam niya kasing hindi ka lalaban dahil sabi mo nga, ayaw mong bigyan ng problema ang ninong mo. Malaki ang utang na loob ko sa kanya, Jules. Kaya ginagawa kong pag-intindi sa abot ng makakaya ko. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko nang maramdaman ang pagkampi ni Jules sa akin. Minsan ay pinipigilan ko na lang din siya dahil ayoko rin naman na mag-away ang dalawa dahil sa akin. Alam kong malapit sila sa isa't isa, kaya ayaw kong makasira ng pagkakaibigan nila. Kaya iniiwasan ko na lang din si Jules na makipagsagutan kay Rachel. Isang araw, tinawag ako ni Jules. Aaminin kong nakakaramdam pa rin ako ng pagkailang, lalo na at kumalat sa palengke ang kinasasangkutan kong issue, pero sinubukan ko na lang na hindi pansinin ang mga yon dahil alam kong wala rin naman yung maitutulong sa akin. Sasabay na sana ako sa pagkain ni Jules nang bigla kong makita si Lola na papasok sa tindahan at may dalang supot ng pagkain. Inalalayan ko siyang makapasok sa loob at sinikap kong hindi na lang pansinin pa ang tingin sa akin ng iilang mga customer. Ano yan? Ang sabi mo sa akin ay okay ka na rito, hindi ba? Nagtiwala ako sa sinabi mo dahil wala rin namang nababanggit na problema ang ninong mo. Bakit sa nakikita ko ay binamata ka pa rin ng mga tao rito? Lola, babayaan niyo na lang po. Hindi po ba mas maganda kung hahayaan na lang natin ang tingin ng iba? Ang mahalaga lang naman po ay ang totoo. Hindi ako makakapayag na ganun-ganunin ka na lamang. Hindi po ba sinabi ko na po sa inyo? Ayoko lang po ng gulo, Lola. Gagawin ko na lang po ang trabaho ko katulad ng gusto ni Ninong. Wala na po akong pakialam sa sasabihin ng iba o kung ano ang tingin nila sa akin. Alam mo, Apo, umalis ka na lang kaya rito. Lola, kung aalis po ako rito, saan naman po ako kukuha ng trabaho? Hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng laban sa mga naghahanap din ng trabaho. Tsaka sa baryo po natin, sa tingin niyo po ba ay madaling makahanap ng trabaho doon? Lola, bihira po ang negosyo dito. Maswerte na nga lang po ako at kakilala natin si Ninong kaya kahit papano ay may connection tayo. Kaya nagkaroon ako kahit papano ng trabaho. Pero hindi ko yata kayang sikmurain na ginaganyan kanila. Hindi ikaw ito, Kati. Hindi kita pinalaking mahina. Lola, wala naman po tayong magagawa eh. Wala naman kasi tayong magiging laban kung papatulan pa natin, di po ba? Ayokong abusuhin si Ninong kasi baka magsawa siyang tumulong. Magsasalita pa sana si Lola nang biglang pumasok sa kusina si Rachel. Agad yung napansin si Lola, pero hindi niya na lang yun pinansin. Nakatuon lang ang mata niya sa akin, kaya naman mabilis ko na lang iniligpit ang pinagkainan ko bago ko alalayan si Lola patayo para sana ihatid palabas ng tindahan. Oh, aalis na kayo? Wag muna! Rachel, wag mo nang idamay si Lola rito, please lang. Idamay agad? Alam mo, Kati, masyado kang OA. Wala naman akong sinasabi ah. Rachel, pakiusap. Alam mo, mali pala ako eh. Hindi ka pala mahirap. So hindi ka pala dapat pinagbibintangan ng magnanakaw eh. Tignan mo ngayon. Ngayon ko lang nakita. Mayaman ka pala sa barya. Iha, kahit anong ganda mo, kung pangit naman at puro pangungutsaan lumalabas sa bibig mo,
ay wala pa ring silbi ang bagay na yon. Ay bakit po? Totoo naman po ang sinasabi ko, Lola. Ang daming mamiso sa binti niya, oh. Ano ba yan? Peklat na tinubuan ng binti. Sa dalan talaga, ay huwag mong maranasan ang mga nararanasang pagpapahiya ng mga nilalait mo. Ay malabo yan, Lola. Sa ganda ko ba namang ito? Tignan niyo nga po ang difference ng itsura ko sa itsura ng apo ninyo. Di po ba? Milya-milya ang layo. Lola, halika na po. Umuwi na po kayo. Hanggat hindi pa ganong katirik ang araw. Alam niyo naman na nakamamatay po ang init kapag tanghali na. Bago pa makaalis si Lola, ay may lumapit sa amin na customer. Nagulat ako nang makitang nakatuon sa akin ang masamang tingin niya. Lumapit si Rachel sa customer at pansin ko ang bahagyang pagharang ni Lola sa kung nasaan ako. Agad akong nataranta nang malaman na nawawalan siya ng 1,000. Agad akong dinidepensahan ni Lola pero hindi yung pinansin ni Rachel. Maya-maya pa ay dumating si Jules. Nakakatapos lang din kumain. Nagtagal ang tingin ni Lola kay Rachel na patuloy pa rin sa pagsasalita. Hindi ko makitaan ng emosyon ang muka ni Lola. Hindi ko alam. Pero kinakabahan ako habang hindi ko magawang maalis ang paningin ko sa aking Lola. Naku, pasensya na po ah. Ito talaga kasi ang problema rito sa amin eh. Teka nga, what is happening here? May nawawalang pera na naman. Ay nako, ang hirap kasi talaga kapag masyadong mabait ang amo at may kapit pa sa kanya ang pinaka-problema. Iha, hindi naman yata tamang mambintang ka ng walang ebidensya. Lola, ano pa po bang ebidensya ang kailangan nyo? Hindi ba kaya nga siya nawala rito ng ilang araw kasi nga, klepto ang apo nyo. Magna, may mga kamay ni Galema. Alam niyo yon? Iha, sumusobra ka na. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Masyadong malikot ang kamay ng apo nyo. Hindi ko naman din siya masisisi. Mga walang silbi at patapon ang buhay naman kasi ang mga kasama niya sa bahay. Di po ba? Rachel, wag mong insultuhin ang lola ko. Aba. Kung makapagtanggol kay parang hindi naman kayo sanay sa ganung uri ng mga salita. Di ba mahirap kayo? Kaya nga magna ka eh. Para umangat-angat kahit papano. Ay magnanakaw ng hindi kanya. Nako, pasensya na po talaga ma'am. Hayaan po ninyo. Susubukan ko pong kausapin ang sir namin tungkol sa bagay na ito. Hindi na pwedeng palaging palagpasin yan. Rachel, ano ka ba? Stop na, girl! Tama na! Aba, bakit ako hihinto? Inaayos ko na nga ang gulo eh. Para malaman ng customer na di tayo kasali sa mga pinaggagawa ng babaeng yan. Mamaya isipin pa nila na modus natin yan. Mawalan pa ng suki itong tindahan na to. Dahil ayokong madamay pa si Lola sa gulo, ay pinauwi ko na siya. Ayaw niya pa sana akong iwan, kaya lang ay nagpumilit ako, kaya wala siyang nagawa. Humingi na lamang ako ng dispensa sa customer. Ako na rin ang nagbayad ng kanyang mga pinamilhan ng araw na yon para kahit papano ay makabawi sa oras na nasayang niya sa tindahan. Isang gabi, nagsasarado na kami ng tindahan nang biglang tumigil sa pag-aayos ng mga paninda si Rachel. Dahil sa pagtataka ay napatigil din ako. Napansin ko kagad ang pamumula ng kanyang mga braso. May maliliit at mamula-mulang mga marka na hindi ko maintindihan kung saan niya ba nakuha. Kinamot niya ang braso niya habang mahinang nagmumura. Ayos ka lang ba? Ano nangyari dyan? Nakagat ka ba ng langgam? Hello? Mukha bang alam ko? Ano ba to? Ang kati-kati! Naku Rachel, huwag mong kamutin. Baka magkanda sugat-sugat pa yan. Aray! Aray ko, grabe ang sakit! Ang kati! Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Masakit eh! Ano ba naman to?
Umuwi ka na lang kaya. Ako na ang bahalang magsara ng tindahan. Baka kagat lang ng langgam yan. Tag-init pa naman ngayon. Kaya hindi nakakagulat na maraming langgam dito. My God! Paano ba to? Bakit ako lang? Sa bagay, siguro, sanay na ang balat mo sa ganito. Kaya hindi ka nai-irritate. Palibasa, balat kalabaw ka! Umuwi ka na lang, Rachel, at maligo. Baka hindi mo alam na nagapangan ka ng higad. Kung hindi naman kaya, ay baka allergic reaction lang yan. Wala akong allergy, ano ka ba? Baka hindi mo nga lang alam, Rachel. Kung ganyan ka pa rin bukas, mas mabuti sigurong magpahinga ka na lang muna sa inyo. Ako nang bahalang magsabi kay Ninong kung sakaling magtanong siya. Masyado kang papansin at pakialamera. Ang dami mong alam. Rachel, ano ka ba? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Ang sabihin mo, masyado ka natutuwa sa mga nangyayari. Iniisip mo siguro na karma ko na to, no? Rachel, wala akong iniisip na ganyan. Ikaw lang ang maduming mag-isip sa ating dalawa. Nang makita ko si Ninong sa eskinita namin, ay agad kong nabanggit sa kanya ang problema ni Rachel. Agad siyang naghanda para dalawin si Rachel. Hindi na ako tumanggi pa nang isama niya ako. Nang gabi din na yon ay nagtungo kami sa kwarto na inuupahan ni Rachel. Siguro ay masasabing ang tanga ako. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ay wala namang kasing halaga sa akin ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay ang tingin ng mga taong mahalaga sa akin. Kaya yung mga pinagkalat ni Rachel ay hindi ko rin masyadong dinibdib pa dahil hindi naman talaga niya ako totoong kilala. Nang mapagbuksan kami ni Rachel ng pinto ay nagulat ako nang makita ang lagay niya. Halos kasing laki ng piso ang mga pantal niya sa braso na noon ay kinakamot niya. Bakit naging ganyan ka? Akala ko ba allergy lang yan? Teka, ayos lang ba ang lagay mo? Maayos lang naman ako, sir. Ang mabuti pa ay magpatingin ka bukas sa ospital para malaman kagad natin kung anong problema. Hindi naman na po kailangan, sir. Nakikita mo ba ang lagay mo ngayon? Tignan mo nga mga pantal na yan sa katawan mo. Masyado malalaki. Kati, samahan mo bukas si Rachel, ha? Sir, paano po ang tindahan? Sa lagay mong yan ay nakuha mo pang isipin ng tindahan? Pambihira ka, oo. Kaya ko pa naman po. Hindi. Sasamahan ka ni Kati bukas sa ospital para sasabihin niya sa akin ng direkta kung anong sinabi ng doktor. Kung gastos ang inaalala mo, ay ako nang bahalang sumagot nun. Hindi mo kailangan mag-alala para sa pera. Ano, Kati? Sige po, sasamahan ko siya, Ninong. Huwag po kayo mag-alala. Si Jules talagang bahala sa tindahan bukas. Aasahan ko ang balita mula sa iyo, ha, Kati? Opo, Ninong. Sa totoo lang, ay nag-aalala talaga ako para kay Rachel. Kaya, di na rin nagdalawang salita si Ninong para mapapayag ako. Inagaan kong pumunta sa bahay niya kinabukasan, kaya maaga rin kaming nakarating sa klinik. Nang tuluyang kaming makapasok sa klinik ng doktor, ay agad siyang tinanong ng doktor kung ano ang nangyari o kung may nakain man lang ba siyang kakaiba. Pero walang maisagot si Rachel. Wala rin akong naitulong dahil wala naman akong naaalalang ginawa niyang kakaiba nung nakaraang mga araw. Dahil doon ay binigyan na lang si Rachel ng reseta para sa mga pantal niya sa katawan. Pasado 3:00 na ng hapon nang makauwi kami sa bahay nila Rachel. Agad siyang umupo sa sopa kaya tumabi na lang ako sa kanya. Pinanood ko na lang siyang lagyan ng ointment ang malalaki niyang pantal sa braso. Maya-maya ay napatayo ako nang bigla siyang sumigaw. Mas lalong lumaki ang mga pantal niya at naging pamamagana. Oh my God! Ano to? Rachel, kumalma ka. Cathy! Paano ako kakalma? Tignan mo nga! Ang lalaki ng mga pantal ko! Anong ibig sabihin nito? Rachel, kalma lang.
palibasa kasi. Sanay na sanay ka na siguro sa balat mo na ganito. Kaya wala lang sa ito. Pwede ba, Rachel? Bawasan mo muna yung pagiging laitera mo. Ganyan na nga ang lagay mo. Naisingit mo pa yung panlalait mo. Bakit, ha? Aray! Aray ko! Ang sakit! Agad akong nataranta nang biglang napahiga si Rachel sa sopa, dulot ng pananakit ng kanyang mga pantal. Sa tingin ko ay sobrang katina. Wala akong nagawa kundi ang panoorin si Rachel habang pinipilit na pigilan ang sarili. Nakamutin yon. Sa araw-araw kong pagbisita ay mas lalong lumala ang kalagay ni Rachel. Kung nung umpisa ay puro pantal lang ang meron sa balat niya, nung oras na yon ay may mga sugat na si Rachel sa buong braso. Parang nagsusugat ang balat habang ang amoy ay nagsisimula na ring maging malansa. Sinubukan naming dalin ulit siya sa doktor, pero pinalitan lang ng ointment ang reseta. Hindi yung gumaling, bagkos mas lalong lumala ang itsura ng mga sugat na noon ay simpleng pantal lang. Natigilan si Jules nang isang beses ko siyang isinama sa pagbisita. Tapos na rin kasi ang duty namin sa tindahan, kaya minabuti naming dalawin si Rachel. Ay! Napakabaho! Smell not nice! Hoy, ano ka ba? Huwag mo nalang banggitin pa sa kanya, Jules. Baka mas lalo pang mag-isip yan eh. Bakit? Anong gusto mo sabihin ko? Maglay ako? Na mabango siya? Kaloka ka? Ay, I'm a liar, ganon? Hindi ako maglalay, no? Pero kasi, Jules, huwag niyo na akong lokohin pa. Alam ko ang sarili ko. Good for you. Nice yan. Hayaan mo na rin, te. Malay mo, di ba? Karma yan. Huy, Jules, ano ka ba? Nagsasabi lang naman ako ng truth, no? Mabaho siya, malansa, amoy isdang bulok. Ganon. Baka karma mo na yan, te, kasi ang lansa rin naman ng mga words na chinichika mo, no? Jules, tumigil ka na. Tama na yan. Karma mo na yan, girl. Baka naman sa sobrang dami mong nalait ay may bumawi tuloy sa'yo. Masyado rin kasing matalas ang dila mo. Kaya hindi na rin shocking na, karmahin ka. Tama na nga sabi, Jules eh. Masyado na mabigat ang dinadala niya. Kaya, wag mo nang dagdagan pa. At kasalanan ko ba yon? Hindi ba kasalanan naman niya? Sa tingin ko talaga, may kumukulam na sa'yo. Sasama ba naman talaga ng ugali mo, no? Hindi na naalis sa isip ko ang sinabi ni Jules. Kilalang manggagamot si Lola noon. Kaya, kung nakulam nga ang kaibigan ko, ay alam kong matutulungan niya si Rachel. Kaya habang kumakain kami ng hapunan, ay binuksan ko ang usapin tungkol doon. Lola, sige na naman po. Pumayag na po kayo. Nakakaawa rin po kasi ang lagay ni Rachel. Apo, bakit ka maaawa sa isang taong hinusgahan at nilait ka? Hindi ba dapat batuwa ka pa nga dahil kahit papano ay nakuha mo na ang hustisya? Hustisya? Hustisya po bang tawag nito para sa inyo? Ang makapanakit ng taong nanakit ay isang hustisya? Bakit, Apo? May mali ba sa sinabi ko? Masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Masyadong maganda ang imahe niya para sa kanyang sarili. Panahon naman na siguro para makita niyang sarili niya bilang mga taong nilait niya. Hindi ba? Hindi ka ba natutuwa at nakikita mo siya na nahihirapan? Dapat ko po bang katuan ang paghihirap ng iba, Lola? Kung ganun po ang mararamdaman ko sa paghihirap niya, ano pa po ang pinagkaiba ko sa kanya? Hindi po ba't parang ginaya ko na rin si Rachel? Maiintindihan ka ng mundo kung gagawin mo ang bagay na ginawa ni Rachel. Walang masama sa gagawin mo dahil gumanti ka lang naman. Iginanti mo lang naman ang sarili mo. Wala po akong balak na gumante, Lola. Una pa lang ang gusto ko lang po ay kumita ng pera at makatulong po para sa pamilya natin.
Kaya ko po pinasok ang trabahong yun na ibinigay ni Ninong. Gaya nga po ng sinabi nyo, dapat nga po ay wala tayong pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil hindi naman nila tayo lubos na kakilala. Itinatak ko po yan sa isip ko. Kaya hindi po ako nagpapa-apekto sa sinasabi ni Rachel noon, Lola. Lola, tulungan niyo po siya. Nakikiusap po ako sa inyo. Pasensya na, Apo. Pero ito lang ata ang bagay na hihiling mo sa akin na hindi ko maibibigay. Hindi dahil sa hindi ako naniniwala sa iyo, kundi dahil ang tingin ko ay nararapat lang sa kanya ang mga nararanasan niya ngayon. Lola! Baka sakaling maunawaan niya ang bigat ng bawat panlalait kapag sa kanya na mismo ibinabato. Hindi ko lang alam kung ano pa ang gagawin ko. Makumbinsi ko lang si Lola na tulungan kami. Dumaan pa ang ilang araw noon. Salitang kami sa pagbabantay kay Rachel at sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong nabubulok ang mga sugat niya. Nagulat ako nang biglang sumabay si Rachel sa akin palabas ng bahay niya. Nang tanungin ko siya ay sinabi niyang sasama daw siya sa tindahan. Gusto ko siyang pigilan dahil baka ma-impeksyon pa ang sugat niya. Kaya lang, sa paraan ng pagsasalita niya ay halatang hindi din siya mapipigilan. Gusto kasi niyang magtrabaho para may sahurin. Habang naglalakad kami papasok sa tindahan, ay ako na ang gustong humakbang papalayo dahil sa mga naririnig ko sa mga customer na napapatingin sa kanya. Hindi ako nagsalita, Panyero, dahil baka kapag nakita niya akong nag-aalala, ay mas lalo siya na masaktan. Nakakaloka ka, bakla! At talagang pumunta ka pa rito, ha? Bakit? Wala namang problema, di ba? Anong wala? Pinagtitinginan ka na ng ibang tao, no? Bakit? Ngayon lang pa sila nakakita na maganda. Gaga ka. Jules, hayaan mo na lang siya. Bakit ka ba kasi pumasok? Naiintindihan naman ni Sir na hindi ka pa magaling kaya walang problema kung di ka makakapasok ngayon. At ano? Bubulukin ko ang sarili ko sa bahay? Sa kailangan ko ng pera, no? Rachel, hindi dahil may sakit ako, ay hahayaan ko na maging pabigat ako. Ayoko ng ganon. Ako na mismo ang gustong lumubog sa lupa dahil sa mga salitang naririnig ko, Panyero. Kalimitan ay tungkol sa amoy na masangsang at ang galising itsura ni Rachel. Ipinagpapasalamat ko rin naman na di siya nagpapaapekto ron o marahil ay magaling lang talaga siyang magtago ng nararamdaman. Napatigil ako nang makarinig ng tawanan mula sa tatlong mga kabataan. Bahagya pang napapatingin ang mga ito sa pwesto kung nasaan si Rachel na noon ay nananatiling walang kibo at walang pakialam sa paligid. Nang lingunin ko si Jules ay wala itong kibo. Hinayaan ang tawanan ng grupo. Saglit akong napalingon kay Rachel. Nang walang imik siyang naglakad palayo, nakita ko pa ang marahas na pagpunas niya sa pisngi. Senyales na umiiyak siya. Kaya naman, wala sa sarili akong napasunod sa kanya. Nakarating kami sa dulong parte ng tindahan kung saan niya ako iniinsulto noon. Siguro tuwa ka na, no? Tama ako, di ba? Masaya ka na pinagtatawanan at kinukutya ako ng mga tao. Rachel, hindi ako masaya sa mga nararanasan mo ngayon. Huwag mo na nga akong lukuhin. Alam ko naman na sa loob-loob mo, ay pinagtatawanan mo rin ako. Iniisip mo siguro na karma ko to. Rachel, huwag ka na magsalita, pwede ba? Huwag mo na subukan na paganin pa ang loob ko. Huwag ka magpaka-plastic na para bang alalang-alala ka sa akin. Na kahit ang totoo naman ay natutuwa ka naman talaga sa nangyayari sa akin. Rachel, totoong nag-aalala ko para sa'yo. Please lang, Cathy. Huwag kang umarte. Nakakasuka ka lang. Rachel, hindi kasi lahat ng tao ay katulad mo. Nagagawing katatawanan ang diferensya ng ibang tao. Paano ka magiging katulad ko?
Tignan mo nga yung itsura mo! Oo, hindi ako maganda. Kaya wala akong karapatang manlait katulad mo. Buti naman at alam mo! Alam mo rin sana na may mga tao na di masaya sa paghihirap ng iba. Minsan naiisip ko na baka karma mo nga yan. Pero hinihiling ko pa rin na sana bumalik ka na sa dati. Oo, pwedeng tanga ko. Pero di ko kasi ugaling maging masaya. Lalo na kung nakakasakit ako ng iba. Umalis na ako matapos kong sabihin ang mga yon. Alam ko na kailangan niya ng oras kaya hinayaan ko siyang makapag-isip-isip. Hindi ko alam kung ilang araw yon pero sa bawat araw na lumilipas ay sinusubukan ko pa rin kausapin ang lola ko tungkol sa pagpapagaling niya kay Rachel. Isang gabi, sarado na ang buong bahay dahil ang buong akala ng pamilya ko ay di ako makakauwi kaya pahirapan sa akin na buksan ang pinto. Hindi na ako nag-abalang gisingin pa sila. Nang mabuksan ko ang pinto at takmang papasok na sa kwarto ay napatigil ako nang makarinig ng bulong. Nangunot ang noo ko bago ko sinundan kung saan nanggagaling yon. Huminto ang paa ko sa harapan ng kwarto ni Lola. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya madali sa akin na silipin yon. Kinabahan ako nang makita si Lolang nakaupo sa gitna ng bilog na marka. May hawak siyang manika na may nakataling tela sa katawan. Binubulungan yun ni Lola habang nakapikit. Nakapalibot din sa kanya ang mga itim na kandila. Nagulat din ako nang makitang kumuha siya ng isang kandila bago niya tinuluan ang manika. Hindi na ako nakatiis. Marahas kong binuksan ang pinto. Lola, ano pong ginagawa mo? Hindi dito ang kwarto mo, apo. Pumunta ka sa kwarto mo at magpahinga. Sa tingin niyo po ba ay makakapagpahinga ako? Matapos nang makita ko, Lola, anong ginagawa mo? Tsaka ano to? Kay Rachel to, di ba? Paano niyo po nakuha to? Huwag ka ng maraming tanong at sundin mo na lamang ang utos ko. Lola, akala ko ba manggagamot ka? Manahimik ka na. Sundin mo na lamang ang inuutos ko sa iyo. Lola, nahihirapan na po si Rachel. Itigil niyo na po ito. Dapat lang naman sa kanya ang mahirapan. Masyado siyang mayabang. Dapat lang niyang maranasan na kutsain at pagtawanan at laitin. Katulad ng ginagawa niya sa ibang tao. Gusto niyo po bang mamatay na po siya, Lola? Wala akong ginagawang masama. Lahat ng ginagawa ko ay para lang sa iyo, Kati Apo. Masyado kang babait. Kaya igaganti lamang kita. Lola, hindi pa siya humihingi ng tawad. Ay napatawad ko na siya. Na hindi dapat mangyari. Kaya ka inaabuso dahil sa kabaitan mo eh. Minsan ay nagiging tanga ka na rin. Lola, itigil niyo na po ito. Apat bakit ako titigil? Kulang pa ang mga nararanasan niya. Sinira niya ang pangalan mo. Kaya bakit siya pa rin ang kinakampihan mo? Magalit ka na kung magagalit ka. Pero dapat ay galit ka sa kanya. Di dapat kinakaawaan ng mga katulad niya. Hindi ko po gustong gumanti, Lola. Mas maigi naman po na maging mabuting tao na lang tayo, hindi po ba? Kung patuloy ka magiging taka, patuloy ka rin nilang kakawawain. Hindi ko na po iniisip yun, Lola. Ang gusto ko lang po ay matigil na po ang mga ginagawa ninyo. Lola, kung itinituring niyo pa po akong apo, sana'y makinig naman po kayo sa akin. Ako po ang naargabyado at nasaktan ni Rachel. Sana po pakinggan niyo ako. Itigil niyo na po ito. Nang makita ko si Rachel kinabukasan, ay nakaramdam ako ng konsensya. Pakiramdam ko ay tinatraidor ko siya dahil pinipilit ko siyang tulungan kahit na ako ang punot dulo ng lahat ng paghihirap niya. Nung mga oras na yun, ay hinihiling ko na sana ay maging mabuti si Lola at maunawaan niya ang gusto kong iparating. Dahil sa nararamdaman kong guilt ng mga oras na yun,
ay hindi ko namamalayan na unti-unti na akong umiiwas kay Rachel. Hindi ko na siya masalubong katulad ng dati kong ginagawa. Akala ko ay hindi niya yon mapapansin dahil hindi naman kaibigan ang turing niya sa akin at wala siyang pakialam. Pero nagulat ako nang bigla niya akong hilahin isang araw. Tinanong niya ako kung anong problema at nung mga oras na yon ay gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Pero napangunahan ako ng takot. Natatakot ako para kay Lola. Kaya naman, kahit naman may hindi kami pagkakaunawaan, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya nanatili akong tahimik at nag-isip na lang ng palusot kung bakit ko iniiwasan si Rachel. Nung mga panahong yon, ang hindi ko inaasahan ay ang bigla niyang pagsabog. Nagulat ako pero hinayaan ko siyang ilabas ang kanyang mga nararamdaman nung oras na yon. Ano? Katulad ka rin pala nila na mangiiwan eh. Bakit? Napapagod ka na ba pakisamahan ako? Bakit? Dahil ba masama ang ugali ko? Halos lahat kayo ay iiwan ako sa ere. Hindi ganun yun, Rachel. Akala ko pa naman na iba ka. Na hindi mo ako iiwan at babaliwalaid ka tulad ng iba. Hindi kita binabaliwala, Rachel. Sinungaling ka. Ang sabi mo sa akin hindi mo ako iiwan at magiging kaibigan kita. Pero siguro nga, nakakapagod na ang ugali ko. Dahil kahit ikaw, iiwan din pala ako. Bakit ba lagi na lang akong iniiwan? Rachel, kaibigan kita. Araw-araw na pinaparamdam sa akin ng mundo kung gaano ako kawalang kwenta. Ang sakit pala. Ang sakit-sakit. Ang sakit makarinig ng mga pangungutya araw-araw. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay tinutusok ang puso ko. Pero hindi naman ako pwedeng magreklamo kasi sabi nga ni Jules, ay karma ko na to. Ang sama kasi ng ugali ko nun eh. Kaya ngayon napangit na ako. Mas lalo akong magiging kaiwan-iwan. Rachel, hindi ko alam kung dapat kong ipagpasalamat Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat na naging ganito ako. Kasi ngayon ko lang din naintindihan yung bigat ng mga sinasabi ko sa ibang tao. Nakakababa nga pala ng tingin sa sarili kapag nilalait ka at pinagtatawanan. Ngayon ko lang naintindihan yun eh. Kasi akala ko, normal lang ang panlalait pag gusto mo magpatawa pero hindi pala. Hindi pala yun normal. Kasi nakakasakit pala talaga ng ibang tao. Simula nung makapag-usap kami ni Rachel, ay kapansin-pansin ang pananahimik niya. Ibang-iba na siya sa una kong nakilala. Isang araw, habang abala kami sa tindahan dahil sa dami ng customer, ay biglang pumasok ang matabang customer. Napatingin ako kay Rachel, pero hindi katulad nun, ay wala na siyang sinabi. Nagulat ako nang bigla siyang lumapit doon sa customer na nakasamaan niya ng loob noon. Bakas ang disgusto sa muka, pero nagulat ako nang mag-sorry si Rachel. Kahit si Jules na abala sa pagkausap sa mga namimili ay napatingin sa kanya. Alam naming lahat na hindi ugali ni Rachel ang mag-sorry. Siguro ay dahil nagulat ang matabang customer ay napatango na lamang ito. Tahimik naming pinanood si Rachel na bumalik sa pwesto at inabala ang sarili sa pag-aayos ng ibang mga pinamili. Hindi ko na malayang dumapo ang mata ko sa labas ng tindahan. Nakita ko doon si Lola. Kita ko ang gulat sa mga mata niya. Marahil hindi inaasahan ang paghingi ng tawad at pag-ako ng pagkakamali ni Rachel. Wow! Grabing character development yan ah!
Hindi ko ma-reach Jules? O bakit? Sorry pala ha? Ha? Ano yon? Tama bang naririnig ko? Humihingi ka ng sorry, Day? Jules, seryoso ko. Sorry lahat. Sa mga ginawa kong panlalait sa'yo. Hindi ko kasi alam na nakakasakit pala yun. Nakakaloka ka? End of the world na ba? Ito na ba yun? Ay, bakla. Alam mo naman na kaibigan kita, di ba? Naglalaitan tayo at walang pikunan doon. Parang parte na ng pagkakaibigan natin yun eh. Kaya wag kang humingi ng tawad sa akin. Kasi sanay na ako sa yon, no? Nilalait din naman kita kaya quits lang tayo. Hindi pala maganda sa pakiramdam yun, no? Lalo na kung di ba naman ginusto yung pinagtatawanan nila sa'yo. Cathy, sorry ha. At salamat kasi hindi ka umalis at nang iwan. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun, Rachel. Alam mo ba, ang palaging sinasabi sa akin ni nanay, libre lang ang maging mabait. Kaya ibigay mo sa mga taong nakakasalamuha mo. Malay mo, nakapagbibigay yun ng lakas at pag-asa para sa kanila. Alam mo, nakakainis ka. Bakit naman? Wala naman akong ginagawa sa'yo, Jules. Masyado ka kasing mabait. Nagmumukha tuloy kaming demonyo sa harap mo. Ay, ewan ko sa'yo. Lumipas pa ang mga araw at mas lalo kaming naging malapit na tatlo. Nagulat pa nga si Ninong nang madatnan kaming nagtatawanan nung araw na dinala ni Jules ang mga makeup niya na ginagamit niya raw kapag sumasali siya sa mga beauty contest. Pinilit naming lagyan si Rachel ng makeup pero hindi siya pumayag. Ang arte-arte mo naman, akla. Akala mo naman ikinaganda mo yung pag-iinarte mo. Masasayang lang kasi ang makeup mo. Tignan mo nga yung mukha ko. Puro sugat. Napaka-arte mo. Kunwari sensitive porke bumalik na yung kinis ng fast lakels mo. Che, wag mo na nga ako lokohin. Tanggap ko na, okay lang. Galisin at malansa ko. Ha? Bakla! Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Tumingin ka sa salamin. Bakit? Mas dumami ba yung sugat ko? Cathy, ano ba sinasabi ng baklitan to? Rachel, bumalik na sa dati ang itsura mo. Tignan mo ang mga balat mo. Hindi mo ba nakikita yan? Pero, paanong... Maganda ka na ulit, akla. Pumapayag na akong pangalawa na naman ang ganda ko sa'yo. Gaga, sigurado kang pangalawa? Saan ba? Sa huli? Ano ba? Bumalik na naman ang ugali mo, ha? Yan tayo Natawa na lang ako habang pinakikinggan ang pagtatalo ng dalawa. Mula sa kinatatayuan ko, ay nakita ko si Lola na naglalakad palayo. Napangiti ako hanggang sa maramdaman ko ang pagbatok nila sa akin ng sabay bago kami nagtawanan. Nang magsara kami ng tindahan, ay dumiretso na ako pauwi. Naabutan kong nakaupo si Lola sa labas ng bahay na para bang may hinihintay. Naalala ko rin tuloy na nakita ko siya kanina. Lola, salamat po Abay, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Wala naman akong ginagawa. Lola, alam ko po na ginamot niyo po si Rachel. Sa araw-araw po na pagdalaw niyo, ay tinitignan mo kung may pagbabago. Ay, naka. Wala naman akong ginusto kung hindi ang pagbabago lang ng kaibigan mo. Nakita ko kung paano naging sensitibo na siya sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Kaya alam ko na kahit papano, ay unti-unti na siyang nagbabago. Habang sinusulat ko po ang liham na ito, ay naunawaan ko na ang gustong iparating ni Lola. Nakikita ko na rin po, panyero, ang muka ng kaibigan ko habang pinakikinggan niya sa channel nyo ang istoryang sinulat ko. Alam ko na may mga tao na hindi alam magpigil ng bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig
kaya parang ginagawa na lang din nilang biro ang mga bagay na yon. Ngunit sa kwento ko, natutunan kong hindi pare-parehas ang mga tao. May mga tao na kayang intindihin ang mga panlalait sa kanila. Pero meron din naman na lubos na naaapektuhan katulad ko. Habang sinusulat ko ang liham na to, ay gusto ko lang din magpasalamat dahil pinaunlakan niyo ko na maibahagi ko ang kwento at aral na natutunan ko. Hindi lang ako, kundi pati na rin kay Rachel at kay Jules. Aral na babaunin namin hanggang dulo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may natutunan po kayo na magagandang aral. Hanggang sa muli, mga panyero.